Find your partner. Find your partner. Ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating iingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagalak. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hiligin. Lakas na pagpalakpak. Ngayon na ating tatanggapin. Find your partners. Find your partners ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hiingin ngayon na ating tatanggapin. Minsan pa, find your partner. Find your partner Habang pumapalakpak, sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hiingin ngayon na ating tatanggapin. Find your partner. Find your partner ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hiligin ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon. Verse 27 says, sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Gagantihan means gagantimpalaan. So ang unang tatanong mo sa partner mo, anong gusto mo? Gantimpalaan o parusahan? Tanungin mo ang partner mo. Huwag ka mo nang pipili. Anong gusto mo? Gantimpalaan o parusahan? Okay, 1 plus 1. Okay, this time mamimili kayo, gantimpala o parusa. So ano pipiliin nyo? Very good. 1 plus 1. 3 plus 3. Sinong gustong gantimpalaan? Okay, kung gusto mong gantimpalaan, anong bibilin mo sa huli? Balik ka sa Sabado. Sapagkat sa Sabadong darating ay pre-request pabaon. Iiwanan kayo ng pabaon na regalo sa inyo ng Panginoon. Yung darating sa Sabado. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Balik Sabado.
tapusin ang gawain at may pangalangang sasabihin ang purong lingkod natin sa mga aratiang siya'y itinawa ang ating buhay. Pagbuti ang tunay, uuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya't siya'y ay sumapa. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahal na dapat sasabihin ang purong lingkod natin sa mga arangliang siya'y iginhawa ang ating buhay. At mabuti ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kaya't siya'y ay sumapa. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Nais mo magpalain, Simulan at tapusin ang gawain. May mahal na dapat sasabihin ang punong lingkod natin purong lingkod natin sa mga aral na iyong sila. arangling Sino gusto kuminawang buhay? ang ating buhay. At bumuti Ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. kaya't halina, Halina, sama-sama, sama, kaya't siya'y ay sumapa. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo kailan, sa Sabado. kaya't halina, Kaya't halina, sama-sama, sama, kaya't siya'y sumapa. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo taas natin ang ating mga kamay, sama-sama. kaya't halina, Sama-sama, kaya't siya'y ay sumapa. At ito'y ating ipapangako, babalik tayo, babalik tayo kailan, sa Sabado. babalik tayo, Babalik tayo sa Sabado. babalik tayo, Babalik tayo kailan, sa Sabado. Purihin ang Panginoon. Okay. Taas ang ating mga prayer request. Agua abili na bottled water. Abili na soap, yung pampagwapo tulad ni at lahat ng inyong ibig pagpalain ng Panginoon. Sinong sasama sa akin sa balik kayo Sabado. Dalhin yung passport nyo, kahit walang visa, makakasama kayo. Hanggang airport. Sabihin nyo, Panginoon, ibig ko pong tanggapin ang nauukol na gantimpalang inilaan nyo sa amin pagdating ng takdang panahon. Sa ngalan ni Jesus, mula ngayong araw, pagkakaitan ko ang aking sarili ng lahat ng kagaanan, karangyaan, upang ako ay mapabilang sa mga taong inyong gagantimpalaan ngayon at sa darating na panahon. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, baba inyong hawak kamay. Taas muli ang inyong mga kamay. Una sa lahat, purihin natin ang Panginoon ng malakas.
Pangalawa, sa bilang kung 3, bahala na kayo kung gagawin nyo. Tatagilid, liliyad, yoyoko, o luluhod. Sasabihin nyo 3 ulit, gantimpala, gantimpala, gantimpala ang ibig ko. Ulitin nyo nga. Okay, 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Okay, you may be seated and let's go back to the Gospel reading, verses 24 to 27. Then Jesus said to his disciples, "Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. What good will it be for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul? For the Son of Man is going to come in his Father's glory with his angels, and then he will reward each person according to what they have done." Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya." Ang sabi dito sa unang translation sa Tagalog, limutin niya. Subalit ako po ay may ibang translation doon sa ibig sabihin ng deny yourself. Ibig sabihin ng pagkaitan mo ang iyong sarili. Pagkaitan mo ang iyong sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ang siyang magkakamit noon. Ano ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel, at sa panahong yaon ay gagantihan niya o gagantipalaan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. May mga aral tayong naririnig, just believe and you will be saved. Pero sinabi ng Panginoon Kristo, gagantimpalaan niya o gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Kung babalikan po natin ang pangako ng Panginoon sa Salmo 91, ang sabi niya doon, "Aking ililigtas ang tapat sa akin." Ligtas, kaligtasan. Ang unang kaligtasan na sinabanggit doon ay yung sa buhay ngayon. Ililigtas tayo sa mga salot, ililigtas tayo sa tagutom, ililigtas tayo sa mga karamdaman, ililigtas tayo sa kapahamakan. Magpatayan na sila araw-araw, kahit 10,000 ang patay sa paligid mo, nakatayo ka pa rin. Bakit? Sapagkat iyon ang pangako ng Diyos sa mga taong magmamahal at mananatiling tapat sa Kanya. Amen ba? Aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.
Kasi may mga kondisyon doon. Dapat maging tapat tayo, dapat kilanlin natin siya bilang siya ang ating Diyos. Sapagkat maraming tao ngayon na hindi na kumikilala sa Diyos. Ginagawa na nila ang kanilang sarili na Diyos. O kaya ginagawa ang kanilang hanap buhay o profesyon na siyang Diyos. O ginagawa nila ang kanilang kayamanan o tagumpay na nagiging Diyos nila. Nasusundan niyo ba? Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat sila isa'y gagantimpalaan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng at nakatitiyak ang tataminlay kaligtasan. Iyon na po ang kaligtasan, ibig salvation sa bandang huli. So dalawang reward po yan. Gantimpala sa buhay ngayon at gantimpala sa buhay na darating. Ngayon, may condition dyan sa magantimpalang yan. Mayroon tayong dapat gawin. Gusto nyong bigyan kayo ng pabaon sa Sabado darating? Yung kalahati ng kayamanan ni Sakeo sa Sabadong darating ibibigay. Iyan ang gantimpala sa darating. Amen ba? Kung hindi ka darating Sabado, wala kang ginawa. Bakit ka namang gagantimpalaan? Kasi niya, busy ko nung Sabado. Brother Mike, in-announce mo lang ngayon, may commitment na po ko sa Sabadong darating. Alam mo, lahat ng bagay ay may prioridad. Sabi sa Biblia, unahin mo muna ang iyong Diyos at lahat ng kailangan mo ay susunod. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will follow you. Susundan ka, kahit sa pumunta, susundan ka. Kahit hindi ka na magnegosyo, susundan ka ng negosyo. Tingnan niyo ko, hindi na ako nag-real estate, pero maraming bumibili sa aking lupa. Hindi ko pa lupa, binibili na sa akin. Totoo po yan. Sabi ng isang bibili, ay wala pa sa pangalan mo eh. Ba't mo binibenta? Kako, mapapa sa akin yan. Magkasundo muna tayo kung magkano. Pag nagkasundo kayo magkano, bibilhin ko doon sa may-ari. Siyempre, yung nagbili ko ng 10, ibibenta ko 100. Diba? Bakit? Taglay ko ang cross ni Kristo. Taglay ko ang cross ni Kristo. Alam niyo ho, kasi nagising po tayo sa aral na ang cross ay isang pabigat na bagay. But the Bible says, the message of the cross is foolishness to those who are perishing. But to us who are being saved, it is the wisdom and power of God. It is the wisdom and power of God. That is what we need every day to follow Jesus. So the first thing that we should do in order to be able to receive the reward now and later, ano sa tingin nyo? Ang unang dapat gawin ng bawat tao para tanggapin niya ang gantimpalang nakalaan sa kanya sa buhay ngayon at sa buhay na darating. Sapagkat ang gantimpala ay according to what we have done, ayon sa ating ginawa. Sabi sa isang bahagi ng kasulatan, to those who died doing good
will be rewarded eternal life. To those who died doing bad will go to hell. Related ito doon sa ating mga readings kanina sa banal na misa. Ang instruction ng Diyos kay Ezekiel, tao, pagsabihan mo ang iyong kapwa na nagkakasala, sino man siya. Pag mali ay mali. Sa Diyos, hindi pwede ang pwede na. Tatandaan niyo, hindi pwede ang pwede na. Kailangan sakto. Kung ang sinabi ng Diyos, iyon ang ating gagawin. Amen ba? So, yaon lamang makasusunod sa kalooban ng Ama at sa mga utos niya ang gagantimpalaan ngayon ng mabubuting bagay at ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ayon sa kanya-kanyang ginawa, I always say, life is what you make it. God wants us to be good. He wants to bless us. He wants to save everyone. But it's your choice. Pag pinagsabihan kita na mali, ang mali, at ang sagot mo, pakialam mo sa akin, wala na akong pananagutan doon. Nasabi ko na ang dapat sabihin. Pag sinabi ko ayon sa salita ng Diyos, na bumalik ka sa Sabado at hindi ka bumalik, sino may kasalanan? Hindi na ako. Yung sumalungat na sa sinabi ko. Sapagkat ako ay lingkod lamang, tagahatid ng mabuting balita. Kaya ang announcement ng anghel, I have good news for you. Sa mga taong inaabangan ang good news, malakas ang palakpak sa good news. Sabi sa akin ni Bishop Bacane, dito lang sa El Shaddai pinapalakpakan ang mabuting balita. Sinasalubong ng masayang kalooban at masigabong palakpakan ang mabuting balita. Bakit? Sapagkat ang mga naririto ay mga tinawag. Mga tinawag at ginising. Kaya sila magising, hindi tulog. Alas 9 pa lang, naghihikab na. Akala mo, hindi ka nakikita ng Panginoon dyan. Dapat, pag-araw ng Sabado, handa kayo. Amen? Kaya ko, Biyernes pa lang, tulog na. Tapos na ang aking trabaho sa mundo, nagpapahinga na ako, naghahanda na ako ng mensaheng pahatid ng Panginoon. Today is God's favor. Sa araw na ito, inilalaan ng Diyos ang kanyang gantimpala sa mga taong tatalima sa Kanya. So the first thing we should do in order for us to be rewarded with long life and eternal life, and the things we are supposed to enjoy in this life is to deny ourselves. Deny. Ang sabi sa translation sa Tagalog, limutin. Pero mali yata yun. Sapagkat yung deny at saka forget, magkaiba. Yung limutin, forget. Yung deny, pagkaitan. Pagkaitan. Anong ipagkakait mo sa sarili mo? What are we going to deny ourselves? One is our own wish. Our own choices. Yung ating pangsariling kagustuhan. Gusto ko, dito na lang ko sa bahay makinig.
Parehas lang yan. Hindi pwede parehas yun. Sapagkat yung nakarating dito, may pinaghirapang dinaanan. At saka dito, hindi sila maaring matulog. Ang sabi sa akin ni Sister Belen, ba ako lumabas, haba-habaan mo naman ang tok mo. Kako, bakit? Kanina pa rito ang mga taong yan. Masyado mong iniiksian. Kako, mabuti na maiksi, natatandaan nila. Pag mahaba kako, tinutulugan nila. Amen ba? Pero pag maiksi, nag-aabang sila. Amen ba? Gusto nyo kako, iksian ko ng damit ko. So, yun ang mga panglabas na anyo. In other words, Jesus said, if you want to be my disciple, remember the commandment is found in Matthew 28. Ang sabi ng Panginoon Kristo bago siya umakyat sa langit, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat na kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa akin na. Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. That's what I'm doing in this ministry. Teaching everyone to obey. Kung hindi nyo masusunod ang bumalik sa Sabado, paano nyo masusunod ang papunta sa langit? Sinong gusto makarating sa langit? Sinong gusto mamatay? Wala naman. Iyon ang maling interpretasyon na bago tayo makarating sa langit, mamamatay mo na. Hindi kailangan yon. Ang langit ay narito na. Sa sandaling pinili mo ang langit, you are going to deny yourselves all the comfort zones of this life. Nang pinili ko makarating sa langit, now and then, iniwan ko ang aking pagre-real estate. Pero hindi po ko iniwan ang real estate. Lahat na lupang itinuro ko, mapapasa akin yan. Nang ituro ko ang binti ni Sister Belen, nang makita ko at nakatago yung kako, darating ang panahon, makikita ko ang binti niyan. Kaya nang siya ay pakasal sa akin, ang sabi niya, hindi ba sinabi niya, noong unang kasal natin, napakasal ako hindi dahil sa mahal kita, kundi dahil sa ibig ka ng tatay ko. Dahil yung sa syuktong. Nilasing ko yung tatay niya ng syuktong. Amen ba? Kaya ang aking pinagsikapan ng aming honeymoon, makita ang binti niya. Anang itaas ko ang kanyang saya, ang sabi ko, naku po. Ito pala kanyang pinakatago-tago. Hallelujah. So, it's a matter of choice. Nandoon na yon, ano may tsura ang binti yon, yung pa rin ang binti niya. Amen ba? So, kahit mula noon, I denied myself looking at beautiful women. Mula noon, hindi na ako tumingin sa ibang babae. Tinititigan ko na lang. Tinititigan ko na lang. Hanggang titig na lang. Ang sabi ng isa, Brother Mike, magsabi ka ng totoo. Wala ka bang ibang babae? Ang sabi ko, sabi ko sa inyo, maraming babae ako. Ayaw nyo lang maniwala. I have my mother, I have my sister, I have my girlfriends, and I have my wife, and I have my granddaughters.
and great-granddaughter. Mayroon na po ako. Apo na sa tuhod. Babae. Diba? Magaling, ano? Well, anyway, ito po ang mensahe. Ang sabi ni Jesus, if you want to be my disciple, deny yourself, pick up your cross, and follow me. Ngayon, mabigat po yun. Pagkakaitan mo ng iyong sarili, tatandaan nyo, si Jesus ay tunay na Diyos. Nasa Kanya ang karangalan at kapangyarihan bilang isang Diyos. Subalit, pinagkait niya yun sa Kanyang sarili. Itinabi niya muna ang Kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya at naging tunay na tao. Naranasan niya ang magutom bilang isang tao. Naranasan niya ang kutyain. Naranasan niya ang paratangan. Naranasan niya ang magutom. Naranasan niya ang mapuyat. Naranasan niya ang mapagod. Naranasan niya rin ang itatwa siya ng kanyang mga alagad, ng isang alagad na malapit sa kanya. Amen ba? So, iyon ang ipinagkait sa kanyang sarili, yung kanyang karangyaan. Iyan ang kailangan natin ngayon. Kaya marami ngayong naliligaw ng landa sapagkat ayaw nilang iwan yung kanilang comfort zone. Ayaw nilang iwan yung kanilang kalagayan ngayon. Bakit pa ako mag-El Shaddai? Mayaman naman ako. Mayabang pa. Maraming bahay. Maraming kotse. Pero walang masakyan. Bakit? Kita nyo? Nag-aaway, nagpapatayan sa karsada. May nakita ko kahapon sa isang footage ng television, nagit-gitan lang yung isang jeep at isang kotse. Palibhasa nakakotse, lumabas yung nakakotse at pinagsusuntok yung naka-jeep. Mabuti na lang yung naka-jeep, yung driver ng jeep, hindi gumanti. Sino ang panalo sa dalawa? Yung binugbog na hindi gumanti. Bakit? Sapagkat sa Diyos, ang hindi gumaganti, ang Diyos ang gaganti. Amen? So, maraming bagay. Now, to some, nahirapan sapagkat ginagawa nila ang cross pabigat sa buhay. No. The cross to me is not really sufferings. Hindi po yon. Sapagkat sa taong nagdesisyon na magkaroon ng buhay, nagdesisyon na matulad kay Kristo, by the way, when Jesus says, come and follow me, hindi tayo basta susunod. Ibig sabihin yon, halika, gayahin mo ako. Matulad ka sa akin. Matulad ka sa akin. Akala nyo ba nang pinapasa ni Jesus ang kanyang cross, naghihirap siya? Hindi, nag-i-enjoy siya. He enjoyed the cross. Basahin nyo po ang Biblia, Sabi doon, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was awaiting before him, endured the cross. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, nakuha niyang pasanin ang bigat ng kanyang cross. Ilang ulit nadapa si Jesus? 3? Bakit? 14 ang station of the cross. Mayroon tayo dito 14 ba talaga yon? Station of the cross. So, Jesus never
never again. Hindi siya nagsisi na dinala ang cross. You know why? Inibig niya tayo. Tatandaan nyo ang salitang, ang sino mang ibig sumunod sa akin. Pagkaitan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang cross, at gumaya sa akin. Sumunod sa akin. The word there is ibig. Inibig. Minahal. In other words, this is my choice. Ito ang landas na aking pinili. Sabi sang awat, landas ng pagdurusa. Sa tao, landas ng pagdurusa. Kay Jesus, landas ng pag-i-enjoy sa buhay. Sapagkat alam niya sa pamagitan ng cross na yon, marami ang maliligtas. Marami ang tatanggap ng gantimpalang buhay na walang hanggan. Amen? So, to me, the message of the cross according to Paul is the wisdom and power of God. Para tayo makasunod kay Kristo, dapat taglayin natin ang karunungan na galing sa Diyos, divine wisdom, and the divine power. Available sa atin yon. And what is that power? The power of 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Simple lang ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa kanyang salita na kung saan dalawang ako'y nakakaisa. Sa kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Manalig ka! Manalig ka! At ang buhay may pagpapalagi. Magkagabi po ang lahat ng iyong hinihiling. Pasubok man darating sa ating buhay. Huwag mag-alala. Huwag mag-alala. Si El Shaddai ay laging kasama. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Ano? Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 plus 1 equals 3. 1 plus 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Ano? Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Natatandaan niyo yon? 1 plus 1 equals 3 sapagkat ano sabi doon? Saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon o nagkakaisa o nagsasama-sama, naroroon si Jesus, ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Jesus, remember this, Jesus is the power and the wisdom of God. So, once we decide to deny ourselves
everything that we enjoy now. Tatandaan nyo, yung pinagkakait natin sa ating sarili, papalitan ng Diyos. Naghigit pa roon. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I am your very great reward. Higit sa sapat ang kapalit ng lahat ng ating iiwan sa buhay. Kaya sabihin niya, nagpapahalaga daw ng kanyang nanay, tatay, asawa, anak, higit sa Panginoon, hindi karapat dapat sumunod sa Panginoon. Amen ba? So, deny yourself first. Pagkaitan nyo ang inyong sarili, decide na pagkaitan nyo ang inyong sarili ng inyong mga kahini. Yan ang mga, ano yun? Kinahuhumalingan ngayon. Yung inyong ini-enjoy ngayon. Because the enjoyment today, for whatever it is all temporary. Ang kayamanan na yan, temporary, galing sa ating sariling pawis, temporary po yan. Isang iglap na transfer na sa account ng iba. Pero yung hindi naghahangad yumaman, lalong yayaman. Amen. So ang ibig sabihin noon, the first thing you should do in order for us to receive the reward now and the life to come is to deny ourselves. Pagkait natin sa ating sarili, yung lahat ng kinahumalingan natin, kung saan tayo nagiging komportable. Pagdating ng araw ng Sabado o weekend, nasa bakasyonan, saka na ang El Shaddai na yan. Pero pagkatapos ng bakasyon, ubos ang pera. Pagod pa. Dito hindi. Yung ibinigay mo, babalik sa'yo ng Panginoon. Postong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Because we have decided to receive in exchange for the things we have left behind the very great reward of God, who is Jesus Himself. Kasama natin ang Diyos. Amen. At hindi lang natin kasama natin ang Diyos, sumasa atin ang Diyos. Ang tawag ko doon, the God in me. The God in me means the good in me. Yung kasamaan napapalitan ng good. Yung kademonyuhan napapalitan ng pagka-Diyos. Kaya tayo ay nagiging maka-Diyos. Una muna ang Diyos sa lahat ng bagay. Kaya handa tayong tumayo ng 1 oras, 2 oras. Handa tayong pumalakpak ng malakas. Handa tayong sumigaw ng malakas. Taas ang kamay niyo. Kung papipiliin kayo, ano ang pipiliin niyo? Okay, tanyan. Nauuna siya, hindi pa ako tapos eh. Kaya lang tao nauuna sa Diyos eh. Kaya nagkakamali eh. Huwag mong unahan na Diyos, sumunod ka lang. Hindi sinabi ng Panginoon, mauna ka, susunod ako. Ang sabi niya, come and follow me. Amen ba? Ito ang tanong. Nagtanong ko sa mga disciple na kasama ko. Kung papipiliin kayo, anong pipiliin nyo? Manlilin lang o nalilin lang? Manlilin lang o nalilin lang? Sino nagsasabing nalilin lang? Kawawa naman kayo. Yose, madali tayo mahuli. Wala tayong dapat piliin sa dalawang yon.
Sapagkat masama yung manlilinlang. Yung nalilinlang naman, tatanga-tanga. Ang mga anak ng Diyos ay hindi dapat nalilinlang at hindi nanlilinlang. Oh. Ito pa, pipili kayo. Kung papiliin kayo, anong gusto nyo? Mangungutang o magpapautang? Ha? Ano? Sinong pipili ng mangungutang? Yung magpapautang. O bakit pala na kayong pinili? Mas mabuti yung magpautang kaysa nangungutang. Amen. Taas kamay nyo, taas kayo. Ito po ang hindi ko pa maibabahagi sa inyo sapagkat hindi ko pa makuha kung anong ibig sabihin nito. Sa aklat ni Propeta Hosea, may paanyaya po doon. Sabi niya, "Come, you who do not have money, come and buy milk and honey from me." Paano yon? Come, halik kayo, mga walang pera. Bumili kayo sa akin nang kailangan nyo. Paano yon? Halik kayo, mga walang pera. Bumili kayo sa akin. Yan paanyaya ng Panginoon. Kaya yung mga walang pera, inaanyayahan kong dumating sa Sabadong darating. Amen? Tuturo ko sa inyo paano bumili ng walang pera. Pag wala kang pera, paano ka bibili? Credit card. Utang yon. Hindi pwede sa Panginoon yon. Tuturo ko sa inyo paano tayo bibili ng walang pera. Tatandaan nyo, yung walang perang lalapit sa Panginoon, magkakapera. Amen ba? So, there are things we have to do. Nandoon sa Ebanghilyong ating tinunghayan. First thing to do is to deny ourselves. Second is to carry our cross. Carry our cross. Ngayon, marami pong umuurong dyan sapagkat akala nila ang cross na tinutukoy ni Kristo ay isang cross na pabigat. Tatandaan nyo, Jesus endured the cross because of joy. He enjoyed doing it for you and for me. In-enjoy niya ang kanyang mga pahirap na dinaanan, pati maging ang kamatayan, dahil inibig niya yon. Dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, naligtas ang tao. So, kailangan ibigin natin. Ibigin natin, una sa lahat, ang makatulad kay Kristo. Kapag inibig natin yon, mapagkakaitan o tatanggihan na natin ang ating sarili ng lahat ng comfort sa buhay na ito. Alang-alang kay Kristo. Ngayon, the third thing is, sinabi na yon, ang mag-ingat ng kanyang buhay, ang siyang mawawala noon. Ngulit ang mag-aalay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit noon. So, saan niyo masusumpungan yan? Sa aklat ng Roma, Kabanatang 12. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na hain at handog
nakalugod-lugod sa Diyos. Ito ang pangunahin at tamang pagsamba. Ito ang matatawag nating pinakamataas na pagsamba sa Diyos. Offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is our first and primary act of worship. Kaya tinatawag ang banal na misa na mataas na pagsamba sapagkat doon inialay ni Kristo ang kanyang buhay alang-alang sa inyo at alang-alang sa atin. Alang-alang sa kanyang pag-ibig. You know, hindi pa? Alam nyo na, when you do something out of love, you will enjoy it. I am doing this work, being the servant of all, out of love. Kaya di ko man kilala kayong lahat, di ko man kayo namumukhang lahat, ginagawa ko ito sapagkat mahal na mahal ko kayo. Bakit? Ang pagmamahal na taglay ko ay walang sukat, walang kapalit. Hindi ako naghahangad ng kapalit sapagkat iyon ang pag-ibig na tinatawag na agape. The highest kind of love, which is God's love. Pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya, ibinigay niya ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili. So, tingnan nyo, lalaki, babae, hindi naman magkilala. Yung isa Bisaya, yung isa Bicolano, ako yon saka Sister Belen. Di naman kami magkakilala. Pero na-inlove ako sa kanya. Siya naman hindi na-inlove sa akin. Pero dahil inlove ako, kahit hindi niya ko minahal ko pa rin siya. Inialay ko ang aking sarili, alang-alang kay Kristo. Amen ba? So, pangatlong dapat gawin ng tao ay para makatulad tayo kay Kristo at makasunod kay Kristo at madala natin ang magaan ang lahat na pahirap na dinanas ni Kristo, the so-called cross-bearing, we must do it out of love. Ibigin natin. Ibigin mo ang ginagawa mo. Ibigin mo ang pagparito tuwing araw ng Sabado. Kahit na malayo ka, kahit saan ka pang galing, dito natatandaan ko, mayroon ditong bumababa tuwing Sabado, araw ng Biyernes, galing sa Isabela. Kasama nila ang tatay nila. Dumating sa akin tanggapan, gustong i-pray over yung tatay nila. Kako sa tatay, wala ka naman sakit sa itsura mo. Ilang taong ka na ba? Sabi niya, 97. Kako, 97, magpapapray over ka pa? Ano pa kako ang gusto mo? Pahabain pa ng Diyos ang buhay ko. Bakit kako? Ito 3 anak kong babae, matandang dalaga na wala pang asawa. Gusto niya, bago siya bawian ng buhay, makapag-asawa yung 3 niyang anak. Ang sabi naman, 3 anak, ibig sabihin niya, brother, may pag kami nag-asawa, mamamatay tatay namin. Hindi kami mag-aasawa. Siguro naman ang buhay pa ngayon yun. Mag-aamang yun. Amen ba? So, remember, love conquers all. Makukuha mong pagkaitan ang sarili mo dahil may minamahal ka. Inialay mo ang sarili mo sa Kanya. Iyan ang ginawa ng Diyos para sa atin. Inialay niya ang Kanyang sarili. Iniwan niya ang Kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ang lahat ng katangian bilang isang Diyos. At nagkatawang tao siya, namuhay na isang tao tulad natin. Para maranasan niya
maramdaman niya ang nararanasan at nararamdaman ng tao. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. So, hindi pwede yung wala kang gagawin. Just believe and you are saved. Because the moment you truly believe, you will do these things. Pag believe ka sa isang tao, makikinig ka. Susunod ka. Gagaya ka sa kanya. At makakatulad ka rin niya na gwapo. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay. Sino gustong umaba ang buhay? Ang isang pantanong ko sa kasama ko, ano ang pumapasok sa isip ng taong nagkakasakit? Lalo na kapag matindi na ang karamdaman. Ano ang sumasagi sa kanyang isipan? Kamatayan. Takot. Takot na mamatay. Ang tanong ko, hindi ba kayo natatakot mamatay? Bakit namamatay ang tao? Bakit namamatay ang tao? Namamatay tayo sa buhay ngayon para tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Amen? So, these are the things we are going to do. Remember, sabi sa aklat ni James, Santiago, faith without works is dead. Yung paniniwalang walang kalakip na gawa ay patay. Paano pinagpapala ang tao? Sabi doon sa James 1:25, and he will be blessed in what he does. Pagpapalain tayo ayon sa ating ginagawa. Kung wala kang ginagawa, wala kang pagpapala. Kung mayroon kang ginagawa ayon sa kalooban ng Diyos, may gantimpala ka. And finally, nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala. Sa mga kamay, finally, kung ngayon may bagong buhay. Finally, kung ngayon ay pinagpala. Kung ngayon ay tagumpay. Sabay-sabay ang buhay ko ngayon. Buhay ko ngayon, sisiling ng biyaya. May pagsubok pa. May pagsubok pa, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan. Sa pagtahak. Sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Kumita sa mga kamay, finally. Kung ngayon, malaya na. Ako ngayon'y malaya na. Sumigaw ang mayaman na. Ako ngayon'y mayaman na. Lumundag ang magaling na. Ako ngayon ay magaling na. Finally. Sabay-sabay. Finally. And finally, ako ngayon, may bagong buhay. Ako ngayon'y may bagong buhay. Finally. Ako ngayon ay pinagpala. Ako ngayon ay pinagpala. Finally. Sumigaw ang mga tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay.
purihin ang Panginoon. Tasan yung kamay. Magkahawak. Yung lumalakad na hawakan mo. Para hindi makaalis. Yung mga sumakay na sa kanyang jeep, hatakin mo. Finally na. Pag finally kasi, mabilis na, no? Hinahintay, sabi ng isa, at salamat, finally na. Matagal-tagal na yung finally niya na hinihintay ko. Finally, para makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, dapat alam natin kung ano ang kanyang kalooban. So ang tanong ay, paano mo malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos? Paano? Sa Sabado. Kayo na may pili niyan, ha? Kaya masasabi ko kay Sister Belen, kasi hindi siya makatulog. Sabi niya, di pa nakatulog. Wala ka na, tapos ka na. Kaya ngayon siguro, hindi makatulog yun kasi kailangan makinig siya. Kasi inuurasan niya ako. Sabi, pag hindi ka kinulang sa oras, sabi niya, di tayo pupunta ng Australia. Kaya ngayon, sinubrahan ko na sa oras. Amen ba? So, sa Sabado, anong dadalhin nyo? Prayer request, pabaon. Sinong pababaonan? Kayo o ako? Tingnan nyo yan, no? Kayo maiwan. Dapat kayo ang magpapabaon. Pero, I have denied that. Sa inyo na lang yung pabaon na yun. Sa inyo yung pabaon na yun. At ako'y naniniwala na lahat na darating sa Sabado, kalahati ng kayamanan ni Sakeo. Sino ang gustong tatanggap ng kalahati ng kayamanan sa Sakeo? Ang makakahula ng Ebanghelyo sa Sabado, gagantimpalaan ko. Gagantimpalaan ko. Walang makakaalam ng Ebanghelyo sa Sabado. Hindi ko gagawa ng outline. Bahala manghula si Brother Rene kung anong babasahin nila. Amen ba? Mataas ang kamay nyo. Sabihin nyo, Panginoon, sa araw na ito, alay ko sa iyo ang aking sarili bilang buhay na hain at handog na kalugod sa inyo. Nang sa gayon, malaman ko sa araw ng Sabado kung ano talaga ang kalooban mo sa akin. Sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, taas ang kamay, taas ang kamay. Ito ang sisigaw nyo ng 3 ulit. Tsak yun, tsak yun, tsak yun. Ano yun, tsak na yun? Yung gantimpalang nakaraan sa inyo, darating sa Sabado. Ulitin nyo nga, tsak yun, tsak yun, tsak yun. Darating sa Sabado. Are you ready? God bless you all. See you next Saturday. Salamat sa Diyos. Pagpalain, simulan at tapusin ang gawain. May mahal na kami Sasabihin, ang punong likod natin sa mga sila pangyayari. giginawa ang ating buhay at bubukid pang tunay.
halina sama-sama, kaya siya na ay sumamba. Ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Gusto magpalari, simulan at tapusin ang gawain at may mahal.